balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Magandang umaga po ngayong araw ng Lunes, ika-16 ng Enero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veralio. Narito na po ang mga humahataw na balita. Mga biktima ng aksidente sa Quezon City at Bulacan tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Launching ng chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN 2017, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ikatlong round ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines isasagawa ngayong linggo sa Rome, Italy. Bilang ng mga walang trabaho sa buong mundo, posibleng umabot sa 3.4 million ayon sa International Labor Organization. BOC Transformers, pinatikim ng BFP ng firefighters ng unang pagkatalo sa UNTV Cup Season 5. At mga putahe at dessert na ihahain sa mga kandidata ng 2016 Miss Universe sa Baguio City, ipinasilip sa UNTV. Bago po ang detalye ng ating mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw sa ating Weekend News Rewind. Plano ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na bumisita sa Pag-asa Island na bahagi ng pinag-aagawang Spratly Archipelago sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng gumagandang ugnayan ng Pilipinas sa China. Ayon sa kalihim, sasamahan siya ni Armed Forces of the Philippines Chief General Eduardo Años sa pagbisita sa isla. Hindi naman idinetalye ni Secretary Lorenzana ang partikular na layunin sa gagawing pagpunta sa pinag-aagawang isla. Samantala, wala pang tiyak na petsa kung kailan bibisita sa Pag-asa Island ang kalihim ng kagawaran ng tanggulang pambansa. Muling nanawagan ang Department of Environment and Natural Resources sa mga fish pen owner na kusa ng baklasin ang kanilang mga fish pen at fish cages bago pa man simulan ang pagtatanggal sa naturang mga iligal na istruktura ngayong buwan. Ayon sa DENR, bibigyan pa nila ng huling pagkakataon ng mga fish pen operator na maisalba ang mga valuable assets tulad ng pen and cage enclosure materials. Kasama sa isasagawang operasyon ng pagbabaklas sa mga baklad, ang mga concerned local government unit at ang Laguna Lake Development Authority o LLDA. Sa oras na magsimula na ito, lahat ng mga bagay na maaapektuhan ng operasyon ay kukumpiskahin ng pamahalaan. Ang pagbabaklas sa mga fish pen ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na unahin ang mga maliliit na mga mangingisda. Humiling ng dagdag kagamitan laban sa mga pirata ang Philippine Coast Guard. Nakiusap ang PCG na bumili ang pamahalaan ng high-speed boats na armado ng 2 kalibre 30 machine guns. Ito ay kasunod ng nangyaring pagpatay sa mga mangingisda sa Zamboanga City noong nakaraang linggo. Ayon sa PCG, sa pamamagitan ng mga karagdagang kagamitan ay mapapalakas ang pagpapatrolya laban sa mga pirata sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ayon naman kay PCG spokesman Commander Armand Balilo, nangako si Transportation Secretary Arthur Togade na tutulungan ang ahensya para sa ikabubuti ng anti-piracy measures. Nakatakdang makuha ng DOTR at PCG ang mga hiling na karagdagang gamit sa Marso. Balita naman sa labas ng bansa. Dumating na sa South Korea noong Sabado ang 100 toneladang imported na itlog mula sa Estados Unidos. Ito ay upang matugunan ang nararanasang egg shortage sa bansa dahil sa bird flu outbreak na nagsimula pa noong November 2016. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nag-import ng fresh eggs ang South Korea mula sa Estados Unidos.
Ayon sa South Korean Agriculture Ministry, 1,500 tons ng shell eggs o nasa 25 milyong itlog ang inaasahang darating sa bansa mula sa US at Spain bago ang Lunar New Year holiday sa January 27. Samantala sa China, 6 ang patay habang 19 naman ang sugatan matapos na magkabanggaan ang 19 na sasakyan sa Guangdong Province noong Sabado. 11 sa mga sugatan ang nakalabas na ng ospital habang under observation pa ang 5 sa mga ito. Ayon sa mga otoridad, isang cement tanker ang nawala ng kontrol na naging sanhi ng banggaan. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng cement tanker upang isailalim sa interrogation. Isang lalaking biktima ng hit and run sa Quezon City noong Sabado ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Narito ang hataw na balita ni Maki Libradilla live. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team noong Sabado ng madaling araw mula sa 911 NCR kaugnay sa isang motorcycle accident sa EDSA North Avenue, Quezon City. Mabilis naman itong narespondehan ng grupo. Naabutan pa ng UNTV News and Rescue ang isang lalaki na nakahandusay sa kalsada matapos mabiktima ng hit and run. Kinilala itong si Angeles Atchalas, residente ng Barangay Alonzo, Quezon City. Agad namang nilapatan ng grupo ng Paunang Lunas ang mga tinamo nitong sugat sa kaliwang binti at ulo dahil hindi ito nakasuot ng helmet. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, mabilis umano ang takbo ng motorsiklong sinasakyan ng biktima nang mahagip ito ng isang L300 van. As per sa mga bystander natin, na-hit and run daw siya ng L300 white. And agad naman natin tinawag para makahingi tayo ng rescue. Medyo mabilis din daw yung takbo ng motor, tsaka mabilis din daw yung takbo ng L300. Matapos mabigyan ng first aid ang biktima, agad na itong dinala sa pinakamalapit na ospital para sa iba pang karagdagang atensyong medikal. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng tricycle na nasugatan matapos bumangga sa isang jeep sa Balagtas, Bulacan. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Naabutan ng UNTV News and Rescue Team sa MacArthur Highway ang isang lalaki na nakaupo sa tricycle at bakas pa ang dugo sa itinali niyang damit sa kanyang noo matapos bumangga ang kanyang sinasakyang tricycle sa isang pampaserong jeep. Kinilala ang biktima na si Teddy Garubido, 17 years old, na nagtamo ng hiwa sa noo at gasgas sa kanang balikat. Agad namang nilapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong mga sugat ng biktima. Ayon sa driver ng pampaserong jeep, biglang sumalpok ang tricycle sa likurang bahagi ng kanyang minamanehong jeep nang magbababa sana siya ng kanyang pasahero. Bababa ako ng sakay sir nung biglang sinalpok, hindi yung magina, hindi pa nakababa. Nung bigla nandun pa nakaupo yung nanay niya sa upuan nung bumaba. Yung anak hindi pa, gustong tayo, saka naman sumalpok. Ayon naman sa mga otoridad, napakalaking tulong ang nagagawa ng UNTV News and Rescue Team dahil may katulong sila sa pagresponde pagdating sa aksidente sa kalsada. Napakalaking tulong po sa amin to dahil kahit paano merong UNTV na gumagabay sa amin. Gaya nitong mga aksidente, meron sila anditong kaparte namin sa trabaho. Sila po ang una-una pa nga sa amin pag merong aksidente na nangyayari po na ganito. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Opisyal na inilunsad kahapon ang pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2017 kung saan mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nanguna sa seremonya. Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang ibang ASEAN member nations na magtulungan upang makamit ang layunin para sa kapakanan ng rehiyon at ng kani-kaniyang mga mamamayan. We must continue working on a bigger, more open, more rules-based market for business and trade to thrive. We must forge with increased people-to-people interaction through commerce, travel, education. We must strive for a region that promotes and maintains peace, security, and stability. Hinikayat naman ng Pangulo ang mga Pilipino na makibahagi sa trabahong nakaatang sa Pilipinas kaugnay ng ASEAN Summit 2017.
Muli namang magkikita ngayong linggo ang mga peace advisor ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines o NDFP para sa ikatlong round ng peace talks. Isasagawa ito sa Rome, Italy mula Enero 18 hanggang 25. Inaasahang magiging sentro ng talakayan ang mga socio-economic reforms at ang pagkakaroon ng bilateral ceasefire. Samantala, sa kanyang talumpati sa Davao noong Sabado, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang makausap ng personal si NDFP Founding Chair Joe Masison kaugnay ng isasagawang usapang pangkapayapaan. And when you are ready, it's either I will go to somewhere in a third world country, not really a third world country in terms of finances, but a third country where I can talk to Sison, and after that, if there's something that is really official and substantial, then we can announce to the world that we have this agreement. Nananatili pa rin walang supply ng kuryente ang humigit kumulang 30% ng Camarines Sur na kabilang sa lubhang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyo Nina noong nakalipas na taon. Narito ang hataw na balita ni Alan Manansala. Nagrereklamo na ang ilang mga residente sa Camarines Sur dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin na ibabalik ang supply ng kuryente mula nang manalasa ang Bagyong Nina noong Disyembre ng nakaraang taon. Kabilang sa mga naapektuhan ay ang Naga City. Isa naman ang Barangay San Felipe sa halos 30 barangay sa lungsod nang wala pa rin kuryente sa ngayon. Problemado ang mga negosyante rito dahil unti-unti nang nalulugi ang kanilang negosyo. Nag-aalala rin ang mga ito na samantalahin ng masasamang loob ang kawalan ng kuryente sa lugar. Meron nga kami generator, kaso di kaya yung mga machines. Marami pong naka-line na labahin. Logi ang negosyo. Logi. Grabing pagkala. Kailangan namin ang kuryente. Lalo may negosyo ka, mahirap, walang ilaw. Kung manakaw yung mga gamit mo, paano na? Paliwanag naman ang tagapagsalita ng Camarines Sur Electric Cooperative o Casureco 2. Diyan nagsalubong yung dalawang feeder. Yung feeder 8 and feeder 51, diyan nagsalubong. Dead end yan dyan sa Peña Francia Church. So kaya yung kalapit barangay or even streets may ilaw nakakabit dito sa sa feeder 8. So yung kabila is now agitated, very much agitated with the situation na it's about 17 days now wala silang ilaw. Tiniyak naman ng Casureco 2 na ginagawa ang lahat upang mapabilis ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Target nito na maibalik sa normal na supply ang kuryente sa buong Camarines Sur sa katapusan ng Enero. Sa ngayon umaabot pa lamang sa mahigit 60% ang naibabalik na elektrisidad sa mga lugar na sakop ng Casureco 2. Alan Manasala, UNTV News and Rescue, Camarines Sur. Inaasahang magpapatupad ng rollback sa mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong linggo. Ayon sa oil industry players, 30 hanggang 40 centavos ang posibleng mabawas sa halaga kada litro ng diesel at kerosene. 45 to 55 centavos naman ang maaaring matapyas sa presyo kada litro ng gasolina. Ito ang unang bawas presyo sa diesel at gasolina ngayong taon. Hindi lahat ng mga local chief executive sa bansa ay sumusuporta sa anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Gayunpaman, tiniyak ng hepe ng pambansang pulisyan na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang kampanya hanggang sa makamit ang target na masugpo ang ipinagbabawal na gamot sa bansa ngayong taon. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Kulubong. Drug-Free Philippines. Ito ang target ng Philippine National Police na maabot ngayong taon. Inihayag ito ni Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa nang pangunahan nito ang pagbubukas ng isang community-based rehabilitation center sa Santa Rosa, Laguna. Nag-uusap kami ni Presidente ng aming pangarap, yung aming dream na sana magtapos itong 2017. Ito yung napakahirap na pangarap Sana ma-declare natin yung buong Pilipinas ay drug-free.
Ayon sa Chief PNP, posible namang maging drug-free ang buong Pilipinas kung susuportahan lamang ng buo ng mga local government official. Una nang pinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga mayor sa Malacanang upang pakiusapan ang mga ito na makipagtulungan na labanan at sugpuin ang iligal na droga sa kani-kanilang lugar. Gayunman sa naging pag-iikot ng hepe ng pambansang pulisya, aminado si General De La Rosa na hindi lahat ng mga alkalde ay sumusuporta sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal drugs. Mayroong ibang local government chief executives ay very lukewarm yung kanilang treatment sa ating war on drugs. Maybe tamad lang sila magtrabaho or baka involved sila or hindi sila ginaganahan dahil nawawalan sila ng pera dahil alam ko protector rin sila ng mga drug lords na nag-operate sa kanilang area. Ang sabi niya sa amin, tulungan ninyo ako. At kung hindi niyo ako tutulungan, babalikan ko kayo. Samantala, bukod sa tulong ng mga local government unit, tiniyak naman ng PNP na tuloy pa rin ang kanilang war on drugs campaign upang makamit ang target na drug-free Philippines. Pipilitin namin na mawawala yung supply. Paano natin yan magawa? Kailangan patayin lahat ng drug lord. Kapag lumaban. Pinakiusapan naman ng pambansang pulisya ang mga sumukong drug dependent na ipagpatuloy ang pagbabagong buhay. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Santa Rosa, Laguna. Patay ang tatlong hinihinalang karnapper matapos makipagbarilan umanos sa mga pulis sa Quezon City kaninang hating gabi. May hatol na balita si Reynante Ponte, live. Yes, Reynante. Yes, June, umabot umano sa engkwentro ng sitahin ng mga pulis ang tatlong hinihinalang karnapper sa Pasacola Street, Barangay Nagkaisang Nayon sa Quezon City bandang alas 12 ng hating gabi. Nakahandusay sa kalsada ang tatlong lalaki katabi ang mga baril matapos ang engkwentro. Isinugod pa sila ng mga pulis sa ospital, ngunit iniklarang dead on arrival ng mga doktor sa Novaliches District Hospital. Wala namang nasaktan sa panig ng mga pulis, ngunit nabasag naman ang windshield ng kanilang police mobile car. Ayon kay Police Chief Inspector Hector Hortensia ng Quezon City Anti-Carnapping Unit, habang nagpapatrolya sila sa lugar nang maaktuhan nila ang mga suspect na may hinahatak na motorsiklo. Nang asinita ng mga pulis, biglang tumakbo ang mga suspect at nang habulin ng mga ito ay dito na nag-umpisa ang palitan ng putok ng baril. Samantala, may isa namang lalaki na galing sa food park ang nagreklamo sa mga pulis na nawawala ang kanyang motorsiklo. Dito niya na nalaman June na ang motorsiklo pala na dala ng mga namatay na suspect ay sa kanya. Na-recover sa insidente ang isang pistol at 2 revolver na baril. Mula sa Quezon City, balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Samantala, narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Angela Lagudzad. Yes, Angel, good morning. Thank you, Monica. And for news abroad, 24 bodies have been recovered in India's eastern Bihar province after a boat capsized in the river Ganges. The accident occurred in Patna district when the boat was ferrying people who were returning after a kite festival named Makar Sankranti. The vessel, which had taken people for a free ride from the Ganga Ghat, was reportedly overcrowded and capsized. Rescue operations are underway. A deep-sea expedition team of the Chinese Academy of Sciences sets sail from Sanya City in South China's Hainan province to carry out manned submersible deep-sea diving. The 60 members of the expedition team, named Szechuan, are chosen from some Chinese scientific research institutions, universities, as well as enterprises and public institutions. China conducted the first comprehensive 10,000-meter deep-sea exploration with self-developed high-tech equipment in June 2016, and it realized the first unmanned deep diving and exploration in 11,000-meter deep sea. Japan's space agency was unsuccessful in launching its latest and one of the world's smallest mini rocket on Sunday due to a loss of communication. The SSS
or SS-424 measuring 9.5 meters lifted off from Uchinaura Space Center carrying a 35-centimeter microsatellite. But data transmission was cut off seconds after the rocket's first motor burnt out, causing the flight to be aborted. The launch was meant to test if a microsatellite can be put into space using low-cost commercial technology. The three-stage rocket was built with 400 million yen or $3.45 million. And those are the latest news from around the world. Back to you, Monica. Thank you, Angel. Samantala, sa untahan, ready na po sila sa Radio La Verdad 1350 with Attorney G, Bet at Jocas. Good morning! Good morning, June and Monica. Hello, good morning. Miss Universe. Ba? Ang ating Miss Universe nasa airport na ba? Si Rina, nasa vegan. Nasa vegan. Yes, nasa Ilocos sila ngayon. Pagbalik ni Rina, sigurado ang daming dalang longganisang vegan yun. Diretso pa sila sa sa Baguio na. Oo. Sarap ng buhay ni Rina, no? Weekend, nagtatrabaho. Dito Jo, nakita yung travel Ipagpalit ko talaga, biro mo araw-araw mga kandidata yung kasama ko, di ba? Ikaw, lalaki ka kasi. Ipagpalit ko kung pwede ba lang, kasama na ako sa kanila matulog, di ba? Kumain. Jo talaga. Hirap din na kasi kinakailangan maaga kang gumising, kinakailangan lahat na events mako-cover mo. Nakita niyo ba yung pagkanta ni Director General Ronald Bato de la Rosa? Hindi niyo pa nakikita yun? Hindi. Nakita Rockstar. Mamaya papakita ko sa inyo. Talaga? Ano kinanta? Lagi naman siya ganun, di ba? Ano daw ang kinanta? Ay, dyan Naku Hindi sample, kanina kumakanta ka. Sige, sige. Sa radyo yung kanina. Panggising natin sa umaga, panggising. Masisira ang aking buong pagkatao. Kung gusto nyo antayin niyo muna na sumuot kami ni Prof. George ng rip punch, mga gagawin namin yun. Mag-rock din kami. Okay ba? Tama, mamaya Wish Awards, di ba? Sa Araneta. Baka pwede kayong magkaroon ng intermission number doon. Late advice, late notice na. Rock the Miss Universe. Wow. Jun, Monica, maraming salamat. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pangulong Duterte, posibleng magdeklara ng martial law kung magkakagulo dahil sa illegal na droga, pero batas militar di raw gagamitin para sa term extension. Bilang ng mga walang trabaho sa buong mundo, posibleng umabot sa 3.4 million ayon sa International Labor Organization. Pinay na nasa death row sa Indonesia, nakasama ang pamilya sa pagdiriwang ng kaarawan. Na-aksidenteng driver ng motorsiklo sa Cavite, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. At BOC Transformers, pinatikim ng BFP Firefighters ng unang pagkatalo sa UNTV Cup Season 5. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang naaksidenteng motorcycle rider sa Dasmariñas City, Cavite. Narito ang hataw na balita ni Randy Forastero. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang vehicular accident sa Barangay Sampaloc 4, Dasmariñas City, Cavite noong Sabado. Tinulungan ng grupo ang driver ng motorsiklo na nagtamo ng hiwa sa kanang pisngi at mga galos sa kanang kamay at tuhod matapos bumangga sa isang van. Kwento ng biktima na kinilalang si Edgar Tabaque, 50 anyos. Binabagtas niya ang kahabaan ng Emilio Aguinaldo Highway papasok sa kanyang trabaho nang biglang mag-U-turn ang van na nasa kanyang unahan. Bagaman nakapagpreno ay bumangga pa rin sa kaliwang bahagi ng sasakyan. Samantala, matapos malapatan ng pangunang lunas ng grupo ay tumanggi na si Mang Edgar na magpadala pa sa ospital. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng magdeklara siya ng martial law kung magkakaroon ng matinding kaguluhan sa bansa dahil sa iligal na droga. Ngunit tiniyak naman ng Pangulo na hindi gagamitin ang batas militar upang manatili sa pwesto. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos.
Batay sa 1987 Philippine Constitution, may kapangyarihan ng Pangulo ng Bansa na suspindihin sa loob ng 60 araw ang pribilehiyo sa writ of habeas corpus o ilagay sa ilalim ng batas militar ang Pilipinas kung mayroong rebelyon at upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Kaya naman naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na sapat na dahilan sa pagdedeklara ng martial law ang matinding suliranin sa iligal na droga sa bansa. You know, I have to protect the Filipino people. It's my duty. And I tell you now, if I have to declare martial law, I will declare it. Not about invasion, insurrection, not about danger. I will declare martial law to preserve my nation, period. Ayon sa punong ehekutibo, walang makakapigil sa kanya kung nais niyang magdeklara ng batas militar kung kinakailangan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan ng panunumpa ng mga bagong opisyal ng Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated noong Sabado. Wala akong pakialam dyan sa Supreme Court because the right to preserve one's life and my nation, my country transcends everything else, even the limitation. Kung gusto ko, at it will deteriorate into something really very virulent, I will declare martial law if I wanted to. Walang makapigil sa akin. Pinabulaanan naman ng Pangulo na dahil gusto niyang magtagal sa pwesto, kaya niya kinukonsidera ang martial law. Muli rin itong minaliit ang mga nagpaplanong patalsikin siya sa pwesto. Samantala, matapos kausapin ni Pangulong Duterte sa isang closed-door meeting ang mga alkalde sa buong bansa noong Miyerkules, plano rin itong kausapin ang mga governor upang tulungan siyang kausapin at i-monitor ang nasasakupang mga barangay captain. And I'd be calling the governors next week. Sabihin ko talaga sa kanila. You tell your barangay captains, may supervisory powers kayo. Anyong cities under you, hindi pa chartered cities. You tell the mayors, reiterate to them. But I would like to tell you, hindi ko kaya lecturean lahat ng Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Tinatayang aabot sa mahigit 3 milyong individual ang madaragdag sa unemployed o walang trabaho sa pagtatapos ng taong 2017. Ito ay batay sa Global Unemployment Record ng International Labour Organization. Narito ang hataw na balita ni Marge Navarro. Batay sa World Employment and Social Outlook Trends 2017 na inilabas ng International Labour Organization, tinatayang aabot sa 3.4 million na individual ang madaragdag sa bilang ng walang trabaho sa buong mundo ngayong taon. Mula 5.7% noong 2016, tataas sa 5.8% ang global unemployment rate ngayong 2017 o ang porsyentong madaragdag sa kasalukuyang 201 milyong individual na walang trabaho. We expect global unemployment to increase by 3.4 million in 2017 and that will bring global unemployment level to 201 million in the year that's beginning. Ayon kay International Labour Organization Chief Guy Ryder, maraming bansa ang hanggang ngayon ay bumabangon pa mula sa malaking epekto na naidulot ng 2008 global financial crisis. At kahit sumulong pa ang ekonomiya ng malalaking bansa, ang kakulangan ng maayos na trabaho ay lalong nagpapaigting sa social unrest at migration na nagpapalala naman sa problemang panlipunan at pang-ekonomiya ng mundo. Batay sa ulat, sa pagitan ng mga taong 2009 at 2016, tumaas ang employment migration sa halos lahat ng rehiyon sa buong mundo, maliban na lamang sa Southern Asia, Southeastern Asia at sa Asia-Pasipiko. Pinakamalaking antas ang naitala sa Latin America, the Caribbean at sa Arab States. Ayon sa pag-aaral, kinakailangang mapagtuunan ng pansin ng mga bansa sa pagbuo ng mga polisiya ang lalo pang pagpapalago ng pamumuhunan upang mas makapagdagdag ng bagong trabaho sa taong ito.
Kung magagawa ito, sa halip na madagdagan ay posibleng mabawasan pa ng 2 milyong individual ang global unemployment sa pagpasok ng taong 2018. Marge Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Aabot na sa 1 trilyong piso ang halaga ng Official Development Assistance o ODA na inialok ng mga bansang Japan at China sa Pilipinas. Ayon kay Finance Secretary Carlos Sonny Dominguez III, bukod pa ito sa mga trade deal na napag-usapan sa pagitan ng Pilipinas at nasabing mga bansa. Ang ODA ay ang grants at loans na ipinagkakaloob ng foreign governments para suportahan ang developing countries sa pamamagitan ng low interest at long-term o concessional funds. Naisumite na ng Philippine government sa China ang list of projects nito, kabilang na ang rehabilitation ng Agus River Project, seaport sa Cebu at iba pang infrastructure projects. Muling magtutungo sina Secretary Dominguez sa China ngayong 2 linggo ng Enero upang talakayin ang mga naturang proyekto sa Chinese government. Umpisahan naman ngayong araw na buuin ng economic team ng Duterte administration ang listahan ng mga proyekto sa ilalim ng ODA na magmumula naman sa Japan. Nagtungo sa Indonesia ang ilang kaanak ni Mary Jane Veloso para sa selebrasyon ng kaarawan nito. Si Mary Jane ang Pilipina na nasa death row sa Indonesia dahil sa drug smuggling. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Nakasama ni Mary Jane Veloso ang kanyang pamilya sa pagdiriwang ng kanyang ika-32 kaarawan matapos siyang bisitahin ng mga ito sa kanyang kulungan sa Yogyakarta, Indonesia. Tumulak patungong Indonesia noong January 11 para sa 4 na araw na pagbisita ang ama, ina at 2 anak ni Mary Jane na sina Mark Darren at Mark Daniel. Kasama ng mga ito ang ilang miyembro ng Migrante International at kawani ng Department of Foreign Affairs na gumastos para sa naturang biyahe. Si Mary Jane ang Filipina overseas worker na nasa death row sa Indonesia dahil sa drug smuggling. Ayon sa pahayag na inilabas ng Migrante International, isang pananghalian na inihanda ng DFA at embassy officials sa Indonesia ang pinagsalu-saluhan ni Mary Jane at kanyang pamilya. Masayang ibinahagi ni Mary Jane ang mga karanasan at natutunan sa loob ng kulungan. Gagamitin umano niya ito sa hinaharap upang makatulong sa kanyang pamilya. Muli rin umanong iginiit ng OFW na inosente siya sa krimen na ipinaratang sa kanya. Sinabi rin ni Mary Jane na pinatawad na niya ang kanyang mga recruiter, ngunit hiniling na aminin na ng mga ito ang ginawa sa kanya. April 2010 nang arestuhin si Mary Jane sa Yogyakarta Airport sa Indonesia matapos mahulihan ng mahigit 2 kilo ng heroin sa kanyang bagahe. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi pa rin matukoy ng mga otoridad kung anong grupo ang bumihag sa pinalayang Pinoy at South Korean seafarer na dinukot noong nakaraang taon sa karagatan ng sakop ng Tawi-Tawi. Narito ang hataw na balita ni Eileen Taclob. Ligtas na ngayon ang South Korean national at isang Pilipino na naging bihag ng bandidong grupo sa bahagi ng Mindanao. Kinilala ang mga pinalayang bihag na sina Chol Hong Park, 38 anyos, na kapitan ng South Korean ship Dongbang Giant No. 2 at Filipino crew na si Glenn Alindahaw, 31 taong gulang. Patungo sana ang barko sa South Korea mula Australia nang dukutin ang mga biktima ng mga armadong kalalakihan sa karagatang sakop ng Tawi-Tawi noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Doresa, hindi pa tiyak kung saang grupo nabibilang ang mga dumukot sa mga biktima, ngunit napakawalan ang mga ito sa tulong ng Moro National Liberation Front o MNLF. Wala pa tayong makikitang suspect dahil puro yon mga unidentified faces kasi yung... Dagdag pa ni Secretary Doresa, 9 na beses umano na pinalipat-lipat ng bandidong grupo ang mga hostages at nakaranas na mga pagmamaltrato sa unang grupo na pinangunguluhan ng isang taong kilala sa tawag na Abraham. Iginiit naman ng kalihim na walang ibinigay na ransom money ang pamahalaan. Philippine government policy, we don't engage in ransom negotiations. Samantala, nagpasalamat naman ang embahada ng South Korea sa pamahalaan. Sa ngayon ay pag-aaralan naman ng pamahalaan ang panukalang paglalagay ng security escort sa mga naglalayag na barko sa bahagi ng Mindanao, partikular sa mga mayroong namamataang grupo ng mga bandido upang maiwasan ang kidnapping incident. Eileen Taclob, UNTV News and Rescue, Davao City.
Nakasuhan ng Philippine National Police ang isang miyembro ng PNP Anti-Illegal Drug dahil sa pagkakasangkot sa umano'y pangdurukot sa isang Korean national. Naritong hataw na balita ni Maki Libradilla. Kumbinsido sa Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na sangkot sa pagkidnap sa Korean national na si Ji-ik Ju noong nakaraang October 2016 sa Angeles, Pampanga ang dating miyembro ng PNP Anti-Illegal Drug Group na si SPO3 Ricky Santa Isabel. Kaya naman ayon sa general, hinihintay na lamang nila sa ngayon ang warrant of arrest laban kay Santa Isabel upang papanagutin ito sa pagkidnap kay Ju. There's no doubt in my mind. Hindi po ako judge. Ako isang pulis lang na nag-iimbestiga. Pero sa nakikita ko, wala akong doubt. Wala akong doubt. Pasok siya? Pasok na pasok. Wala akong doubt. Pasensya na po kung pinipre-judge ko siya. But if I have my way, dapat in-inquest ko na yung tao niya noon pa lang. Kaso kulang tayo ng mabigat na ebidensya kaya hindi na-inquest. Ngayon lang naglabasan lately yung mga ebidensya. Pasok na pasok. Noong nakaraang linggo ay pinag-utos ang manhunt operations kay Santa Isabel, ngunit matapos ang isang araw ay nagpa-interview ito sa isang TV station at sinabing hindi siya nagtatago at nasa Camp Crame lamang. Una nang tiniyak ni General De La Rosa sa asawa ng kidnap victim na personal niyang tututukan ang kaso ng asawa nito. Kasunod nito ang pag-amin ng asawa ni Ju sa anti-kidnapping group na nakapagbigay na ito ng 5 milyong pisong pangtubos sa mga kidnappers, ngunit hindi pa rin anya pinalaya ang kanyang asawa. Umaapela naman ang hepe ng pambansang pulisya sa publiko na huwag mawala ang tiwala sa hanay ng PNP nang dahil lamang sa iilang tiwaling pulis. Inaamin natin, nakakabawas ito ng tiwala ng taong bayan, but then, sana po babalik yung tiwala sa pamamaraan na mahuli natin ito at masolve natin yung kaso. Hindi po namin kinukonsente yung mga pulis na gano'n. Dapat hindi na magtagal dito sa mundo yung mga gano'ng klaseng tao. Kasama ang Laguna News Team, Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Suportado ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang pagbablock sa mga access sa mga porn sites sa Pilipinas. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Pabor ang pamahalaan na tuluyan ng iba ng access sa mga porn sites sa Pilipinas. Ito ay matapos mapag-alaman na nangunguna ang mga Pilipino sa mga nag-a-access sa 2 porn sites sa bansa dahilan upang i-block ang mga ito. Ayon sa ulat, hinarang ang naturang mga website dahil sa paglabag sa Republic Act 9775 o ang Anti-Child Pornography Law. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, sang-ayon si Pangulong Rodrigo Duterte na ipagbawal na ang access sa lahat ng katulad na mga website. Maraming mga pedophile, marami yung mga people who subscribe to child pornography, and it is a crime. Dapat to hindi pinapalusot itong mga ganitong klaseng mga videos, mga websites sa internet, at kung merong ang paraan na lahat ay burahin na lamang sa ating mga internet, dahil ayaw naman natin yung mga kabataan natin na maging lulong dito sa mga ganitong klaseng malalaswang pelikula na pinapalabas sa internet natin. Pero ayon sa kalihim, hindi lang dapat mga porn sites ang dapat isailalim sa ban. Ay ayaw po ng Pangulo na mga malaswang video sa internet. So yun po ang mahalaga. Ang mahalaga, bukod dyan, ayaw din ng Pangulo yung mga illegal gambling online. So lahat ng mga illegal online na makakasama sa ating mga kabataan at sa atin lahat, mga matanda. Bukod sa illegal online gambling, para sa kalihim, panahon na rin na suriin ang mga nagnenegosyo gamit ang internet dahil sa hindi pagbabayad ng buwis. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Sugatan ng isang pulis matapos na makaengkwentro ang 2 hinihinalang drug personality sa Tondo, Maynila. May hataw na balita si Asher Kadapaan live. Morning, Asher. Yes, good morning, Jun. Nadaplisan sa ulo ang isang pulis sa engkwentro sa 2 sangkot umano sa pinagbabawal na droga sa Tondo, Maynila. Kinilala ang suspect na namaril sa alias Nabong, may edad 40 to 50 years old, na nakatakas matapos ring magtamo ng sugat sa pamamaril.
Kinilala naman ang isa pang suspect na si Ryan Sevilla, 37 years old, na nahuli ng mga pulis at umaming kasama ang nakatakas na suspect sa pagbili umano ng shabu. Ayon sa mga otoridad, rumisponde ang mga pulis sa isang tawag hinggil sa lalaking mayroong umanong baril. Nang nagpakilala umano ang mga pulis na nakasibilyan sa mga suspect, ay kinaptapan si alias Bong, ngunit pumalma ito. Matapos bunutin ng suspect ang kanyang baril, ay nakipagpalitan siya ng putok hanggang sa nakatakas ito. Na-recover sa mga pulis o sa mga suspects rather ang isang 38 caliber na baril, mga bala at ilang sachet ng hinihinalang shabu. Patuloy ng pangpinaghahanap ng otoridad ang nakatakas na suspect. Balik kayo, June. Maraming salamat, Asher Kadapan. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito muli si Angela Lagunzan. Hi again, Angel. Good morning again, Monica, and foreign news abroad. South Korea's special prosecutor delays until today a decision on whether to seek a warrant to arrest Samsung Group leader J.Y. Lee. The leader is a suspect in an influence peddling investigation involving President Park Geun-hye. Prosecutors have been investigating whether Samsung provided 30 billion won or $25.46 million to a business and foundations backed by Park's friend Choi Soon-sil in exchange for the National Pensions Fund's support for a 2015 merger of two Samsung affiliates. The Samsung chief has earlier denied bribery accusations. Investigators would also decide on whether to seek arrest warrants for 3 other Samsung Group executives who were questioned. Japanese Prime Minister Shinzo Abe has called for a peaceful solution of the South China Sea dispute during his meeting with Indonesian President Joko Widodo at the Presidential Palace in Bogor. Abe is in Indonesia on a 2-day visit aimed at strengthening maritime security and economic ties. Although neither Japan nor Indonesia is a claimant in the disputes, the officials say both countries are worried about China's increasing military presence in the busy shipping lane, and they are keen to maintain a rules-based order in the sea. Abe adds the defense and foreign ministers of Japan and Indonesia will meet this year to discuss deepening cooperation in the fields of defense and security. Hospitals in Brazil's Paraíba state are on high alert against the possible outbreak of the mosquito-borne Zika virus as the country entered the peak of summer. Thousands of babies were born with a condition called microcephaly in Brazil last summer after their mothers were infected with the virus. The country has also reported a rising number of patients carrying the Guillain-Barré syndrome last year. The GBS is a serious disease believed possibly linked with Zika virus. It could cause respiratory failure, dysautonomia, and even death. And those are the latest news from around the world this morning. Back to you, Monica. Thank you, Angel. Namangha sa kagandahan ng Pilipinas sa mga kandidata sa Miss Universe 2016 matapos makapamasyal sa iba't ibang tourist destination sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Rina Villamor, Camera. Nagsimula ng maglibot sa iba't ibang tourist destinations ang mga kandidata na sasabak sa 2016 Miss Universe Beauty Pageant sa pangunguna ng Department of Tourism. 16 na kandidata ang bumisita sa Malaparaisong Isla ng Boracay para sa kanilang unang pre-pageant activity. Ilan sa mga ito ay sina Miss Guyana, Miss Malta, Miss Myanmar, Miss Namibia, Miss Nicaragua, Miss US Virgin Islands, Miss Honduras, Miss Chile at Miss Belize. Malugod na sinalubong sa Boracay Airport ang mga ito ng mga kawani ng Department of Tourism at ng mga lokal na opisyal ng Malay Aklan. Mula sa airport ay dumiretso na ang 16 candidates sa Shangri-La Resort sa Boracay Island kung saan sumabak sila sa paghahabi ng basket o basket weaving, paggawa ng fishnet at dragon boat racing. Pagkatapos ng group activities ay nagkaroon naman ng swimwear photoshoot sa Punta Bunga sa Shangri-La, Boracay. Matapos ang pre-pageant activity ay bumalik na rin ng Maynila ang 16 na Miss Universe candidates bandang alas 5 ng hapon.
Biyaheng vegan naman ang 20 sa mga kandidata noong linggo. Ang mga ito ay sina Miss Guatemala, Miss Malaysia, Miss Philippines, Miss Paraguay, Miss Thailand, Miss Nicaragua, Miss Slovak Republic, Miss USA, Miss Great Britain, Miss Bulgaria, Miss British Virgin Island, Miss Brazil, Miss Cayman Island, Miss Belgium, Miss Czech Republic, Miss Netherlands, Miss Singapore, Miss Uruguay, at Miss Vietnam. Kasama ng mga ito sina former Governor Chavit Singson, Provincial Governor Ryan Singson, DOT Yusek Kat De Castro at ang presidente ng Miss Universe Organization na si Paula Shugart na namangha sa kagandahan ng Pilipinas. Well, it's beautiful and this is my second trip here. So it's nice to be here with all of our... They're doing very well. I said the hardest thing is they're going to have to stay in shape over 3 weeks because there's so much food. Pagdating sa syudad ay nagsalo-salo sa pananghalian ng mga kandidata bago humarap ang mga kandidata sa press conference na ginawa rin sa Baluarte. Ayon kay Miss Philippines Maxine Medina, kabilang sa mga nais niyang i-promote sa mga kulturang Pilipino ang paggamit ng po at opo. Siguro yun yung pagiging polite natin with everyone, especially with the elderly. I've been telling them to use opo, po, or ate, or kuya. I know they've been learning these words, and that is the culture that I wanted to share with them. Samantala, nagkaroon naman tayo ng pagkakataon na makapagtanong kay Miss Great Britain kung ano nga ba ang magpapanalo sa kanya. Being Miss Universe, I think there's so much more than just the outer beauty. It has to come from the heart. Sa Baluarte, nagkaroon din sila ng close encounter sa ibang mga hayop at nasiyahan din sila sa Sea Lion Show. Bukas naman ay nakatakdang bumisita ang mga kandidata sa Cebu kung saan makakasama nila si reigning Miss Universe Pia Wurtzbach. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue, Vigan City. Nangitim na si Rina. Kakasunod. Pero ngayon naintindihan ko na kung bakit pala si Tito Joe ay inggit na inggit. Ang gaganda ng mga kandidata. Great Britain. Ang ganda, no? Sa Miss Philippines din naman, of course, maganda. Nicaragua. Pero lahat din maganda. Nicaragua, yung katabi ni Miss Philippines kanina, ang ganda. Nung nagpa-picture nga si Rina, may nabasa ko doon sa comment eh. Naka-heels? Sabi nila, hindi. Naka-ano daw, yung hagdan. Kasi magkasintangkad sila. Pero abangan pa natin yung ibang mga updates ni Rina dyan sa Miss Universe 2016. At para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pagbubukas ng ASEAN Chairmanship event sa Davao City, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pagpapanatili sa matatag na ASEAN, pangungunahan ng Pilipinas. Motorcycle rider na nabangga sa isa pang motorsiklo sa Cebu, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. BFP firefighters pinatikim ng unang pagkatalo ang powerhouse team BOC Transformers. Malacanang kamao at defending champion AFP Cavaliers. Panalo kontra NH8 Builders at Judiciary Magics. Mga ternong gawa sa traditional na paghahabi sa Ilocos Region, tampok sa fashion show ng Miss Universe candidates sa Vigan City. At mga putahe at dessert na ihahain sa mga kandidata ng 65th Miss Universe pageant sa Baguio City, ipinatikim sa UNTV. Isa na namang driver ng motorsiklo ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team matapos itong mabangga sa isa pang motorsiklo sa Mabolo City, Cebu. Narito ang hataw na balita ni Marlon Labique.
Nakahandusay pa sa kalsada ang isang lalaki nang maabutan ng UNTV News and Rescue Team sa corner MJ Cuenco, Pope John II Avenue, Malolos City kahapon ng madaling araw. Kinilala ang biktima na si Armando Yuson, 37 taong gulang at residente ng Lorega, San Miguel, Cebu City. Ayon sa mga nakakita sa aksidente, mabilis ang pagpapatakbo ni Armando sa sinasakyang motor. Hindi rin umano ito nagminor pagdating sa may intersection, kung kaya nabangga sa isa pang motorsiklo. Nagtamo ito ng posibleng bali sa kanyang kaliwang paa at mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Nilagyan ng splint ang kaliwang paa ng biktima at saka isinakay sa rescue van upang dalhin sa Cebu City Medical Center para sa kinakailangang karagdagang atensyong medikal. Marlon Abique, UNTV News and Rescue, Cebu City. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbubukas ng ASEAN Chairmanship event sa Davao City kahapon. Ayon sa Pangulo, nakahanda ang Pilipinas na manguna sa pagtaguyod sa interes sa mga kasaping bansa ng Association of Southeast Asian Nations. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Opisyal nang nilunsad kahapon ang pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2017 kung saan mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nanguna sa seremonya. Mula nang mabuo ang Association of Southeast Asian Nations noong 1967, ito na ang ika-4 na pagkakataon na napunta sa Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN Summit. Ipinagdiriwang din sa taong ito ang ika-50 anibersaryo ng ASEAN. Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang ibang ASEAN member nations na magtulungan upang makamit ang layunin para sa kapakanan ng rehiyon at ng kani-kanyang mga mamamayan. I say to you today, in full humility, the Philippines as ASEAN chair will remain steadfast in the upholding the ideals and values we hold dear and in working for the realization of our aspirations. We are committed to building of a strong and resilient Asian community. We will actively promote and enhance ASEAN interests and the well-being through policy initiatives, coordination, consensus, and cooperation. 6 na aspeto ang magiging prioridad ng Pilipinas sa pangunguna sa ASEAN Summit, kabilang ang people-oriented, people-centered ASEAN, ang peace and stability sa rehiyon, maritime security and cooperation, inclusive innovation-led growth, resilient ASEAN, at ASEAN bilang modelo sa regionalism at isang global player. We must continue working on a bigger, more open, more rules-based market for business and trade to thrive. We must forge with increased people-to-people interaction through commerce, travel, education. We must strive for a region that promotes and maintains peace, security, and stability. We can work to strengthen the capacities of micro, small and medium enterprises, promote and protect welfare of migrant workers, and ensure social protection for the vulnerable sectors of society. Hinikayat naman ng Pangulo ang mga Pilipino na makibahagi sa trabahong nakaatang sa Pilipinas kaugnay ng ASEAN Summit 2017. Kasalukuyang nagsasagawa ng roadshow ang Communications Office ng Malacanang sa iba't ibang bahagi ng bansa upang maipaunawa sa publiko kung ano ang ASEAN at ang kahalagahan nito sa Pilipinas. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Suportado naman ng iba't ibang bansa ang chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Bilang chairman, nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na mahikayat ang mga ASEAN member state na gumawa ng mga kaukulang hakbang upang matiyak na mapananatili ang kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon. Narito ang hataw na balita ni Aileen Taclob. Mainit ang naging pagsalubong ng mga Davaoenyo sa mga kinatawan ng iba't ibang bansa na nagtungo sa SMX Convention Center Davao City para sa launching ng ASEAN 2017 chairmanship ng Pilipinas. Bukod sa mga country representatives, dumalo rin sa pagtitipon sina dating Pangulong Fidel V. Ramos at Gloria Macapagal Arroyo, gayon din ang ilan pang kilalang mga personalidad sa bansa. Kaya naman naging mahigpit ang seguridad na ipinatupad ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines.
Sa temang Partnering for Change, Engaging the World, ang siyang tema ng ASEAN launching, nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na sa pangunguna ng Pilipinas ay maging modelo regionally at globally ang mga bansang kasapi ng ASEAN habang pinananatiling sentro ang kapakanan ng mga tao. Suportado naman ng iba't ibang bansa ang ASEAN chairmanship ng Pilipinas. The Russian Federation fully supports all the priorities of the Philippine chairmanship of ASEAN. And we, as a dialogue partner of ASEAN, will do our best to support these efforts of the Philippine government. I had really great engagement with the foreign ministry here and the palace around the themes of ASEAN, and we really wish Philippines great success. Bilang chairman ng ASEAN sa 2017, layo naman ng Pilipinas na mapanatili ang seguridad, kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa ng mga ASEAN member countries upang maisulong ang mabuting pakikipag-ugnayan hindi lamang sa rehiyon kundi maging sa buong mundo. Aileen Taclob, UNTV News and Rescue, Davao City. Alamin din natin kay Ray Pelayo ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon. Mayapabak, parang Ray. Mayapabak, John. Mayapabak ko Daniel at sa ating mga kasambahay, lalo na doon sa mga taga-Ingkong Bakery. John, nanonood sila ngayon. Ano, taga saan? Ingkong Bakery. Ingkong Bakery. Ingkong store din, siyempre. Yes, lahat ng... Tama taga Daniels. Oo. Hi, good morning. Alam mo na yun. Bigla may gano'n. Hindi, masakit talaga yung dito ko kasi. Malamig din eh. Malamig ngayon eh, no? Yes, of course. Ako lang sumakit bigla eh. Sabihin mo lang daw pangalan ni Monica pagpunta ka doon sa Daniels. Dalawang bagay lang yan naman eh. Parang Ray, dalawang bagay lang naman sa Daniels yan. Malamig o mainit. Ngayon malamig, kaya kailangan ba? Minsan masarap din ang malamig sa malamig. Alam mo ba yun, ha? Ganun ba yun? Oo, subukan mo, Ray. Hindi naman kami choosy, Hindi kami choosy. Ako naman, kung ano lang yung ihain, kontento tayo sa mga bagay, di ba? Hindi tayo mapili. Ha? Malamig yan o mainit. Good morning ulit sa din. Lalo na kung si Ray ang magbibigay. Kaya Ray? Pero sabihin mo lang pangalan ko, para... Speaking of Daniels, mainit o malamig, magiging malamig ba ang panahon natin sa mga pupuntahan ng mga Miss Universe contestants? Yes, June. Kahapon nga sa Baguio din, medyo malamig din tayo. Naka 13.8 degrees Celsius tayo dyan. At yung mga areas na like sa limbawa sa may area ng Tagaytay, medyo mababa, nagna 19 to 18 degrees Celsius tayo. Ito namang lakas ng amihan, patuloy ba ito o merong mga nag-i-interfere dyan para wag tayong makaramdam ng matinding lamig? Sa ngayon, June, meron tayong low pressure area. Ito ay nasa silangan yan ng Borongan City sa may Eastern Samar. Pero ayon sa Pag-asa, mamayang bago man ng hali ay maaaring mawala ito. At maaaring ang prevailing weather system natin mamaya, yung tail end of a cold front, kung titingnan natin yun, yung pinaka-radar ng Pag-asa, yung satellite imagery natin, meron tayong nakakita mga pag-uulap dito sa area to. Itong area na to, itong elongated clouds na to, tinatawag natin na cold front, yung pinagsanib na hangin na malamig, ito yung amihan at yung easterly, so yung nanggagaling sa may silangan. So mamayang bago man ng hali, maaari magkaroon ng weather advisory ang Pag-asa at maaaring ito yung sabihin nila na merong mga pag-uulap makaka-apekto dito ngayon sa may Eastern Visayas. Ray, ano bang nagiging niyan? Parang condition ng dalawa. May sinasabi kang cold front dyan. Puti-puti dyan sa may satellite mo dyan. Yes. Tapos yung kulay green naman, yan naman yung ulap na nagdadala ng ulan? Ganun yes. Ito yung nasasagap ng Doppler radars natin. Nakakalat sa iba't ibang lugar sa bansa. Like dito sa may area ng Apari, sa may area ng Subic, at dito sa may Tagaytay. Sa Palawan area, meron din tayo dyan. Dito sa may yung Sagiwan, ito yung nasira ng bagyong Yolanda, pero ngayon ay gumagana na. So makikita natin, marami siyang nakikitang mga pag-uulan, mga ulan dito sa area na to dahil nga dito sa low pressure area at itong tinatawag natin na frontal system natin. Ito yung satellite imagery naman and then yung radar. So yung mga pag-ulan, intensity ng mga pag-ulan, merong malalakas itong pagka-orange na to at yellowish na yan, yung mga malalakas na mga pag-ulan sa lugar na ito sa Eastern Visayas, posible magdulot ng mga pagbaha at landslide. So nagkakaroon ng epekto yung cold front at saka yung mga pag-uulap na yan? Yes. Alam natin na yung magkakontra, yung hangin na malamig, itong amihan at yung easterlies na gagaling. So yung pinaka-boundary nito, ito yung nagdudulot ng mga pag-ulan doon sa mga lugar na tinatamaan o natatapatan nitong makakapal na mga ulap na ito, June.
Sa may Mindanao area, walang problema. Mukhang mainit dyan Yes, Jun. Medyo maliwalas tayo ngayon dyan sa may area ng Mindanao. Pero may mga possibilities, lalo na itong mga area ng Caraga region, ay magkakaroon tayo ng mga thunderstorms dyan, lalo na mamayang makapananghali, Jun. Hey, maraming salamat. Paring Ray Pelayo, nag-ulat mula sa UNTV Weather Center. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin muli si Angela Lagunzan. Yes, Angel, go ahead. Thank you, Monica. And for News Abroad, a dress rehearsal for U.S. President-elect Donald Trump's inauguration was held on Sunday at the U.S. Capitol ahead of the official inauguration this Friday. Trump will serve as the 45th President of the United States. Estimates vary for the number of people expected to attend the inauguration. The D.C. Department of Homeland Security and Emergency Management is reportedly planning for 800,000 to 900,000 people to attend the swearing-in ceremony and inaugural parade. President Barack Obama drew an estimated 1.8 million people to the National Mall 8 years ago. Venezuelan President Nicolas Maduro raised the minimum wage in the country by 50%. He says it will help the citizens to get better jobs and salaries they deserve. Maduro has announced the new monthly minimum wage in Venezuela will be 40,638 bolivars, or about $60 starting from January 2017. The wage also comes with an additional food bonus of over 63,000 bolivars, or about $93 which did not change. Some citizens say they support the wage increase, but some economists argue that although the rise of minimum wage is necessary, the government should also pay attention to the negative impact it may have on the economy. This has been the 5th increase of minimum wage in the last 12 months amid soaring prices in the country. In other news, Spanish police seized at least 10,000 weapons destined for the black market. Police operation took place in different locations in Spain: Girona, Liendo, Galdacano, and Guecho. It led to the arrests of 5 Spanish nationals, 4 men and a woman. The Interior Ministry says the arms traffickers have got hold of decommissioned weapons and illegally reactivated them. They subsequently sold them on the black market to members of organized crime or terrorist organizations. The operation is part of an investigation originating in Brussels after the attack on the Jewish Museum on May 24, 2014, where 4 people were killed. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angel. Alamin naman natin kay Victor Cosare ang iba pang balitang Prom Day. Maayong buntag, Victor. Malamig ba dyan sa Davao? Maayong buntag, June. Maayong buntag kang Kuya Daniel. Medyo hindi kalamigan ngayon dito sa Davao. Nung gumising ako, tinignan ko yung temperatura. Nasa 26 degrees Celsius, June. Kaya pala parang mainit ang ulo mo ngayon. O, ngingiti lang yan. O, sige na, Victor. Magbalita ka na. Ano ang detalye sa itong mga balitang Prom Day? Tinguha sa Department of Tourism nga madoble ang tourist arrival sa Eastern Visayas karong 2017 kung itandi kini atong niaging tuig. Si Jeneline Gakit sa detalye. Iginhanayan Department of Tourism sa Eastern Visayas ang ira kaandaman niya nga 2017 para igpapatuman nga Eastern Visayas Development Plan para utro nga umuswag ang turismo ang mga probinsyahan rehiyon. Sumalaha DOT, kinahanglan magburubligay nga magkaurusa ang mga lokal nga panggobyernuhan ha mga lugar nga permi naging kakadtuan mga turista para ma-develop pa iningan maging tourist destination. Sumalakan DOT Regional Director Karen Chupes, targetan ahensya nga mapahitaas ang tourist arrivals hinkinsi nga tuwa 30% yan nga tuig tubtub 2022. Tika nga 7% haton 2016. There's a bigger challenge ahead of us. Kailangan natin mag-double the effort to create more tourism products, to link with the right markets kasi kailangan natin ma-identify sino ba talaga ang interesado sa atin. Ano naman ang hinahanap nila na maibibigay din natin.
So, there should be a perfect match. Dugang pahan DOT, nagpakita hinda ko nga potentials ang turismo Tacloban City nga center of business hub rehiyon, haluyuhan naging epekto nga dihan Bagyo Yolanda. Many built new because they saw the opportunity to do business in tourism. So, I can claim that, yes, we're back. Labot lan mga new hotels and restaurants, ipapakita gihapon ng DOT ang magkadurudilain nga waterfalls, island hoppings, ngan caving sina nga tuig. Ginlalauman ang Department of Tourism nga dako ang maibubulig ang tourism projects ang mga residente hariyon. Jeneline Gakit, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban, Leyte. Natingala si Bacolod Mayor Evelio Leonardia sa gipagula nga resolusyon sa Office of the Ombudsman nga nagmando sa pagpapahawa kaniya sa pwesto tungod sa mga irregularidad kuno sa pagpalit sa mga office equipment, furniture ug fixtures nga nagkantidad og 50 milyones pesos sukad niadtong tuig 2008 hangtod 2010. Sumala pa sa alkalde, adunay nagtaho kanila nga sarado na kuno ang maong kaso. Apan gisiguro ni ini nga atubangon niya ang kaso aron malimpyo ang iyang ngalan. Dako ang pagtuo ni Mayor Leonardia nga sa ulahi pabor kaniya ang mahimong resulta sa kaso. Gipasakaan usab og reklamo sa ombudsman ang siyam ka kanhi og kasamtangang opisyales sa lokal nga panggamhanan. Samtang gipasakaan usab sila og reklamong graft human makakita og probable cause sa kaso ang anti-graft body. Nagsumite na og motion for reconsideration ang abogado ni Leonardia adtong niaging semana. Sa laing balita, usa ang teenage pregnancy sa hinungdan kung nganong misaka ang populasyon sa Central Luzon, sumala pa sa Population Commission. Si Joshua Antonio sa detalye. Kaya dyan nadakol pamurin ang populasyon ng Pilipinas kin banuang iti. Kintansyan ng National Population Commission, posibleng miragdagan kimigit 5 milyon ng salukuyan na populasyon kin bansa, bayo yung mayari yung banuang 2017. The end of this year, we are projected to increase from 100 million in 2013. We are projected to increase by 105.7 million at the end of this year. King populasyon na iti, migit king 10 milyon ng manibatan kin Central Luzon. Agpang king Popcom Region 3, makabase yamurin iti kindiptan ng pamagaral ni Commission of Population at king ikwarang impormasyon ibat king Philippine Statistics Authority. Agpang kang Assistant Regional Director Vicky De La Torre, maragula bilang imanibatan king teenage pregnancy. Tumataas na yung bilang ng mga nanganganak between ages 14 to 19. Yung mga nandun sa 25 to 29 at pataas, pababa yung bilang ng mga pinapanganak nila. Pero yung mga nandun sa 14 to 19, yun ang tumataas ng bilang. Kapanayan na ni Popcom ang makagawa yung proyekto o programa ng lokal na gobyerno kasaup ding aluwapang concerned agencies bang apababa ang kaso ng teen and child pregnancy. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Og kana ang mga balita ang atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa kauluhan, June. Daghang salamat, Victor Cosare. Pinatikim ng BFE Firefighters ang unang pagkatalo ang powerhouse team BOC Transformers sa pagpapatuloy po ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 kahapon. Samantala panalo naman ang Malacanang Kamao at defending champion AFP Cavaliers kontra NHA Builders at Judiciary Magis. Narito ang hatol na balita ni Mirasol Abugadil. 6 to shoot. Inside, Pangkato, ang ganda naman ng ikot. Sa unang pagkakataon, nakalasap na ng pagkatalo ang Bureau of Customs Transformers mula nang sumali sa Liga ng mga Public Servant. Tinalo ng BFP Firefighters ang Transformers sa score na 95-89 sa first game ng triple header ng UNTV Cup Season 5 na ginanap sa Pasig City Sports Center alas 2 ng hapon kahapon. Nanguna sa Firefighters sina Gilbert Malabana na kumamada ng 21 points, 6 rebounds, 7 assists at 1 steal. At si Kurt Amores na may 16 points, 6 rebounds, 2 assists at 1 steal, kaya itinanghal na best players of the game.
Malaking kawala naman sa BOC si playing coach Kenneth Captain Marbel Doremdes na hindi nakapaglaro. Dahil sa panalo, umakyat na sa 5-4 win-loss record ang BFP. Kinakailangan pa nilang talunin ang NHA Builders sa January 29 upang makapasok sa quarterfinals, habang ang BOC naman ay nananatili pa rin sa itaas ng rankings na may 8 panalo at 1 talo pa lamang. Isang impresibong comeback fight naman ang ipinakita ng Malacanang Kamao kontra NHA Builders sa second game kahapon matapos ang 3 sunod na pagkatalo. Binugbog ng Kamao team ng mainit na opensa ang NHA Builders upang itala ang kanilang ika-6 na panalo, 91-65. Hindi na pinaporma ng Kamao team ang Builders mula umpisa hanggang matapos ang laban. Tinanghal na best players of the game sina Christian Luanzon na may 17 points at 2 assist at si Vishnu Dash Javier na tumikada ng 19 points, 4 rebounds at tig-1 assist at steal. Nabuhay naman ang tsansa ng defending champion na AFP Cavaliers na makaabante sa quarterfinals matapos talunin ang kapwa 2-time champion Judiciary Magis sa score na 80-72. Sa umpisa ng sagupaan, kontrolado ng Judiciary ang ball game, abante ng 5 puntos sa first quarter, 19-14 at 5 puntos rin sa second quarter, 29-34. Ngunit pagpasok ng third quarter, pumutok ng husto ang opensa ng Armed Forces sa pangunguna ni Boyet Bautista at Winston Serio na kapwa nagbuslo ng tig-2 3 points upang baligtarin ang sitwasyon at umabante ng 8 puntos sa third quarter, 58-50. Nagawang makahabol ng Magis sa fourth quarter at naitabla sa 67 points last 4 minutes and 25 seconds ng ball game. Pero agad bumuelta ang Cavaliers at naiangat pa sa 10 ang kalamangan bago tumunog ang buzzer sa final score, 80-72. Tinanghal na best player of the game sina Jeffrey Kiambao na tumikada ng 18 points, 7 rebounds at tig-2 assist at steal at si Winston Serio na may 11 points at 6 rebounds. Sa ngayon, may 5-4 win-loss record ang AFP, kaagapay ng BFP, habang ang Judiciary naman ay may 7 panalo at 2 talo, kaagapay ng PNP Responders. Kinakailangan pang talunin ng AFP ang BOC sa January 22 upang makapasok sa quarterfinals. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Pasig City. Tampok sa isinagawang fashion show kagabi ng 2016 Miss Universe candidates sa Vigan City ang mga ternong gawas sa tradisyonal na paghahabi sa Ilocos Region. Narito ang hataw na balita ni Rina Villamor Camara. 20 kandidata ng 2016 Miss Universe Beauty Pageant rumampa para sa isang turn of fashion show dito sa kahabaan ng Kalye Crisologo sa Vigan City. Sabado pa lamang ay mahigpit na seguridad na ang pinatutupad ng mga otoridad sa Kalye Crisologo at Plaza Burgos kung saan isasagawa ang photoshoot at fashion show para matiyak ang kaligtasan ng mga kandidata at ng mga manonood. Bilang bahagi ng security measures ay isinarado sa mga motorista ang ilang daan, nagpatupad ng liquor ban at ipinagbawal ang pagbebenta sa paligid ng mga nasabing lugar. Pinagbawalan din ang mga manonood ng fashion show na magdala ng mga bag. Halos 400 pulis ang ipinakalat upang magbantay seguridad. Napuno ang lugar ng mga manonood na nais makakita sa mga naggagandahang kandidata. Rumampa ang 20 Miss U candidates, suot ang mga ternong gawa ng 6 na tanyag na Ilocano fashion designers na pawa ang mga miyembro ng Ilocos Sur Designers Guild. Bukod sa makukulay na Filipiniana, tampok din sa show mga kasuotan na ginawa sa pamamagitan ng Abel Weaving. Ang Abel Weaving ay traditional na uri ng paghahabi sa Vigan gamit ang makukulay na sinulit mula sa bulak na hina-harvest mula naman sa iba't ibang bahagi ng North Luzon. Inaasahang malaki ang may tutulong ng isinagawang fashion show upang makilala ang produktong gawa ng mga Ilocano. Ikinatuwa naman ng marami na kasama ang Vigan sa mga napiling puntahan ng mga Miss Universe contestants. Excited na excited kasi first time naming matignan yung live na pagdating ng Miss Universe dito o kandidata ng mga Miss Universe. Siyempre yung bagnet, yung linggonesa, tapos mga pagkain dito. Siyempre yung location dito kasi di ba
7 wonders na yung dito sa Bigan City. Isang oras na, ma'am. Okay lang po, ma'am. Sino pa paborito nyo sa mga Miss U candidates natin? Siyempre, yung natin, Miss Philippines. Samantala, naging usap-usapan naman ang hindi pagdating ni Miss Colombia Andrea Tovar sa fashion show na pinalitan ni Miss Cayman Island Monique Brooks. Nakatakda ang kanilang Governor's Ball alas 6:30 ng gabi na gaganapin sa SMX Convention. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue, Vigan City. Ipinasilip naman sa UNTV ng Baguio Country Club ang ilan sa mga pagkaing ihahain nila para sa mga kandidata ng 2016 Miss Universe na bibisita sa City of Pines ngayong Miyerkules. Narito ang hataw na balita ni Grace Doctolero. Ilang araw na lang ang nalalabi bago ang pagbisita sa Baguio City ng mga naggagandahang kandidata ng 2016 Miss Universe Beauty Pageant. Sa January 18 araw ng Miyerkules, dadalaw sa City of Pines ang mga kandidata kaya puspusan na rin ang paghahanda ng Baguio Country Club. Health at figure conscious ang beauty queens, kaya healthy rin ang inihahandang menu. Sa kanilang pasilip sa UNTV, may sangkap na fresh strawberries at Baguio vegetables sa mga dessert at potahing ihahain sa mga kandidata. May kesong puti rin na mula sa Philippine Carabao Center sa Nueva Ecija. Well, for the food, we're waiting for the profile of the candidates. Who among the candidates are vegetarians, and especially may allergies. So we're very particular about the health and safety of our candidates. Plano rin nilang maghain ng freshly picked stir-fried vegetables, roast wagyu beef, certified Angus beef at chicken and asal. Itinuturing naman ng executive chef ng BCC na malaking oportunidad ang city tour upang ipakilala ang mga produkto ng Cordillera na nababagay sa diet ng Miss Universe candidates. Medyo excited na stressful yung mga menus na ipiprepare natin, mainly 100% ng mga fresh produce. Mahigit 26 na taon nang nagluluto si Chef Pedro. Naging executive chef na siya sa isang hotel sa Europe at siya rin ang nagsilbing chef sa Las Casas APIC Summit noong April 2015. Ilan lamang ito sa mga dessert na ihahanda para sa pagbisita ng Miss Universe candidates dito sa Baguio. Lahat ito edible at syempre hindi mawawala ang strawberries na isa sa kanilang pangunahing produkto dito sa City of Pines. Iba't ibang strawberry dessert rin ang ihahanda gaya ng shortcake, tart at Romanoff. Fresh strawberries kung paano namin siya itatrabaho sa magre-represent ng Cordillera. Konting local wines para ma-enhance yung flavor ng strawberries para hindi nila tayo makalimutan. Samantala, ipinakita rin nila sa UNTV ang matutuluyang kwarto ng mga kandidata. May terrace din ito kung saan makikita ang magandang tanawin ng Baguio City. 24 na Miss Universe candidates ang inaasang pupunta dito sa Baguio para sa kanilang location shooting at iba pang events. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Sarap naman ng pagkain. Nahiya daw si Grace. Bakit? Natikman pala niya. Natikman niya. Ano daw? Masarap? Nahiya daw sa camera. Oo, masarap daw. Oh. Nahiya sa camera shy. Camera shy. Ay, kung magbabagyo ka soon, di ba? Oo. Baka pwede mo ring tikman yan. Pwede yan. At ipatikim din sa amin. Yes. Sarap niyan. At para pa po sa iba pa humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Lunes, January 16, 2017 sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Diyos Riao. At ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.